nicely. Here's Kai Sotto. Set up from Mitch McCarron. Robert Frank's fifth in the competition for Ka-Express, balikan natin ang simula ng professional journey ni Kai Sotto na nagpasiklab sa buong mundo. Ang kanyang paglipad papuntang Australia para sumali sa Adelaide 36ers ng NBL. Noong 2020, matapos magdesisyon na huwag ituloy ang college basketball sa US, pinili ni Kai ang isang kakaibang ruta, ang NBL Next Stars program. Ang programang ito ay kilala sa paghulma ng mga batang prospects patungo sa NBA. At dito rin nagmula ang ilang sikat na pangalan, gaya ni LaMelo Ball at Josh Giddey. Dito nagsimula ang matinding excitement ng mga Pinoy fans dahil alam ng lahat na ito ang unang malaking hakbang ni Kai para sa pro basketball. Pagdating niya sa Adelaide 36ers, malaki agad ang expectations. Siya ay 7'3" natural shot blocker at may kombinasyon ng skills na bihirang makita sa Asia. Ang tanong noon, kaya ba niyang makipagsabayan sa mas matitigas, mas matatanda at mas mabilis na kalaban sa NBL? Well, hindi naging madali ang transition. Kinailangan niyang mag-adjust sa physicality ng liga, sa bilis ng laro at sa mga veterano na sanay sa matinding competition. Pero kahit ganon, napakita si Kai ng mga sandaling nagpahanga. Naging kilala siya sa mga rim protection plays, timely rebounds at ilang highlight dunks na nag-viral pa sa social media. Ang bawat laro niya ay sinusubaybayan hindi lang ng mga Pinoy, kundi pati ng mga scouts mula NBA. Well, sa kabila ng limited minutes, nananatiling mahalaga ang experience na ito para kay Kai. Dito niya natutunan kung paano maging professional on and off the court, mula sa training habits, recovery hanggang sa discipline na kailangan para magtagal sa international stage. Para sa mga fans, ang Adelaide stint ni Kai ay hindi lang tungkol sa stats, kundi tungkol sa pambihirang representasyon ng isang Pinoy sa isang major pro league sa ibang bansa. Ito ang unang patunay na kayang makipagsabayan ng isang homegrown Pinoy sa global stage. At ngayon, ang bawat pagbabalik natin sa kanyang journey sa Adelaide 36ers ay nagsisilbing inspirasyon, lalo na't dito nagsimula ang pangarap na mula Gilas hanggang NBA. Ka-Express, balikan natin ang isa sa pinakamalaking hakbang sa basketball journey ni Kai, ang kanyang pagpasok sa National Basketball League o NBL Australia noong 2021 bilang bahagi ng Adelaide 36ers. Para sa maraming Pinoy fans, ito ang sandali nagsimula ang tunay na pro career ni Kai at dito unang nasubok kung kaya ba niyang sumabay sa mas mabilis at mas pisikal na laro ng mga dayuhan. Bakit nga ba napili ni Kai ang NBL kaysa ibang ruta? Noong panahon yun, may mga opportunity siyang pumasok sa G-League Ignite program ng NBA, pero pinili niya ang Australia dahil mas nakakakuha raw siya ng playing time at exposure sa isang professional league. Ang NBL ay kilala rin sa pagiging daan ng ilang prospects papunta sa NBA, gaya ni LaMelo Ball at Josh Giddey, na parehong naging matagumpay pagkatapos ng kanilang NBL stint. Pagdating niya sa Adelaide, malaking usapin agad ang 7'3" height niya. Ayon sa mga coach, hindi lang raw dahil sa tangkad, kundi pati sa basketball IQ at self-touch ni Kai, kaya naging exciting prospect siya. Ang 36ers mismo ay nagbigay ng malinaw na plano. Tutulong silang ma-develop ang kanyang katawan, palakasin ang kanyang depensa, at turuan ng mas advanced na footwork laban sa mas mabibigat na kalaban. Pero hindi naging madali ang lahat. Ang kanyang rookie season, nakaranas si Kai ng limitadong playing time dahil kailangan niyang munang mag-adjust. May mga laro siyang binibigyan lang siya ng 5 to 10 minutes sa court, at dito nakita ng lahat na ang NBL ay ibang klase sa bilis at physicality. Gayunpaman, kahit limitado ang kanyang minutes, may mga pagkakataon na nagpakitang gilas si Kai. Isa sa mga highlight ay nang umascore si Kai ng 12 points at ilang rebounds laban sa New Zealand Breakers. Para sa mga fans, malinaw na ang journey ni Kai sa Adelaide ay hindi tungkol sa instant stardom, kundi sa pundasyon ng kanyang pro career. Natutunan niyang lumaban sa mga matatangkad at malalakas na imports, matuto ng bagong sistema ng opensa at depensa, at higit sa lahat, maging mas disiplinado sa katawan at conditioning. Ang expectation noon, maraming umaasa na ang kanyang NBL stint ang magiging stepping stone papuntang NBA. At kahit hindi agad natupad, ito'y naging eye-opener at pinakita ni Kai na handa siyang magsakripisyo at dumaan sa matinding proseso para lang mapaunlad ang kanyang laro. Ka-Express, dito natin unang nakita si Kai bilang professional athlete, hindi lang bilang Pinoy basketball prodigy, at mula dito, nagsimula ang mas mahaba niyang laban sa international stage. At pagpasok ni Kai sa Adelaide 36ers, agad niyang naramdaman ang bigat ng NBL.
Hindi ito simpleng liga na parang development camp lang. Dito halos lahat ng kalaban niya ay dating NBA players, EuroLeague veterans at mga hardened pros mula Australia at New Zealand. Kaya mula sa unang araw pa lang, ang bawat ensayo ay naging parang isang championship game para sa kanya. Isa sa pinakamalaking hamon ni Kai ay ang physicality ng liga. Sa unang season niya, madalas siyang binabangga, itinutulak, at sinusubukan ng mga mas matatandang big men. Pero dito rin nahasa ang kanyang katawan at disiplina. Ayon sa coaching staff ng 36ers, hindi lang raw height ni Kai ang kanyang puhunan, kundi ang kanyang dedikasyon sa skill development. Kaya araw-araw, bukod sa team practice, meron na siyang extra shooting at strength session para masanay sa bilis at lakas ng NBL. Bagamat limitado ang kanyang minutes sa unang bahagi ng season, nagkaroon pa rin siya ng mga breakout moments. Isa sa pinakatumatak ay noong dumakdak siya laban sa Perth Wildcats na agad kumalat online at umabot sa NBA Scouts. Ang simpleng dunk na yon, para sa iba ay normal, pero para kay Kai, simbolo iyon na kaya niya makipagsabayan sa mga pros. At bukod sa laro, pinatunayan din ni Kai na malakas ang suporta ng mga Pinoy fans kahit sa Australia. Sa bawat home game ng Adelaide, lagi kang makakakita ng mga Pinoy sa crowd na may dalang bandera at sumisigaw na, "Let's go Kai!" At nakita ito mismo ng mga Aussie at nagulat sila kung gaano kalawak ng fanbase ni Kai. Para bang bawat tira niya ay may kasamang dasal ng buong bayan. Pero hindi naging madali ang lahat. May mga panahon na hindi siya kasama sa rotation, may mga laban na halos hindi siya ginamit, at maraming critics ang nagsabi na baka hindi siya handa sa ganitong level. Subalit dito lumabas ang matinding mental toughness ni Kai. Hindi siya bumitaw at hindi nagreklamo. Sa halip, ginamit niya ang bawat setback bilang motivation para patunayan na deserving siyang maging partner ng 36ers. At dito rin unang nasilayan ang mas consistent niyang 3-point shooting at rim protection. Habang tumatagal, nagiging mas versatile siya, hindi lang bilang 7'3" rim protector, kundi bilang stretch big na kayang umatake sa perimeter. Kaya kahit tapos na ang kanyang stint sa Adelaide, masasabi ng lahat na dito talaga nagsimula ang kanyang tunay na professional foundation. Na-express matapos ang 2 taon ni Kai sa Adelaide 36ers, malinaw na hindi naging madali ang kanyang journey. NBL ang unang professional league na pinasok ni Kai at dito niya natutunan ang tunay na bilis, physicality at disiplina ng world-class basketball. Sa kabila ng mga ups and downs, mula sa limitadong playing time, expectations ng mga fans, hanggang sa mga moments na nagningning siya. Ang Adelaide ang naging launchpad ng pro career ni Kai. Kung hindi dahil dito, hindi siya mapapansin ng iba't ibang international tournaments, NBA workouts at maging sa Japan B-League na kinabibilangan niya ngayon. Sa Pa-Express, kung ikaw ang tatanungin, naging successful ba ang Adelaide 36ers journey ni Kai o sayang ang kanyang 2 season? Paki-comment lang po sa baba. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.